isang tao, Hudyo o Romano o Hentil o Pagano, na nabuhay nung panahon ni Jesus ay pupunta ngayon dito sa ating simbahan, magkakaroon ng parang time travel, no? O time machine, at makita niya na sa harap natin ay nakadisplay ang krus. Magtataka siya. Magtataka siya sapagkat nung panahon ni Jesus, ang krus ay sagisag ng kahihiyan. Ang isang kriminal na pinarusahan ng kamatayan sa krus nung panahon ni Kristo ay masasabing pinakamasamang kriminal. It's an extreme punishment. That is why Romans, the citizens of Rome, were not given this kind of punishment. Tayo hindi. Naka-display ang krus. Yung iba sa inyo merong pendant ng krus. Ang rosary natin ay may krus. Kayo ba gagawin yung pendant ang electric chair? Gagawin yung pendant yung lubid na yung pang bitay? Hindi. The cross is not only a symbol, but in reality, the punishment that one can give to a criminal na sasabihin natin talagang halang ang kaluluwa. Pero bakit natin pinagpupugayan ang krus? Bakit natin ginagamit ang krus katulad ng aking chasuble bilang symbol? Kasi ganyan katalino ang Diyos. Sa kanyang katalinuhan, ginamit niya ang isang instrumento ng kahihiyan at kamatayan bilang instrumento ng kaligtasan at kaluwalhatian. Dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus, yung dating instrumento ng kahihiyan ay naging instrumento ng pagliligtas. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpupugay sa krus. Yan ang dahilan kung bakit isinusuot natin bilang pendant ang krus. Sapagkat tinitignan natin ang krus hindi lamang bilang simbolo ng kamatayan, kundi bilang sagisag ng pagliligtas ng Diyos. At dahil dito, dalawa ang nais kong bigyang pansin. Una, kung may dumarating na krus sa buhay natin, hindi naman natin dapat ipagdasal no? Lord, bigyan mo ako ng krus. Lord, masyadong payapa ang buhay ko. Bigyan mo ako ng krus. Wala namang gagawa nun. Kung dumating ang krus sa buhay natin, tanggapin natin ito. Yakapin. Hindi dahil tayo mga sadista, kundi isipin natin na ito'y ibinibigay sa atin hindi dahil natutuwa ang Diyos na tayo ay nakikitang naghihirap, kundi dahil alam ng Diyos na mula sa paghihirap na ito ay mahuhugot natin ang kaligtasan. Huwag nating iwasan ang krus kapag ito'y dumating. Huwag nating talikuran ang krus sapagkat may halaga ang krus sa ating ikababanal. Ngayon po, panahon ng graduation. Sino yung gagraduate?
Sino yung aakyat sa stage at tatanggap ng diploma? Yun yung nagtiis na pumasok kahit na mainit ang classroom, gumawa ng assignment at projects, nagtiis na makinig sa teacher kahit boring ang teacher, hindi sumuko, hindi huminto. Kaya yung diploma ay bunga ng kanyang pagsusumikap. Yung diploma ay simbolo ng kanyang pagtitiyaga. Ang diploma ay instrumento na nagpapakitang siya'y nag-aral ng mabuti. Ganon din ang krus. Ibinibigay ng Diyos ang krus sa atin sapagkat alam niyang mula sa krus na ito ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Tamang-tama po ang ebanghelyo natin at maging ang ating unang pagbasa. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Santiago na yung ating perseverance, no? Blessed are those who have persevered, sabi niya. Yung ating pagtitiyaga, yung ating hindi pagsuko ay pwedeng maging daan ng pagpapala. At sa ebanghelyo, tamang-tama yung ebanghelyo natin dahil ngayon ay issue ang divorce, ang proposed bill sa Pilipinas. Ipapasok ang diborsyo sa kaisipan ng Pilipino. Ito ang payo ko sa mga mag-asawa. Tinanggap ninyo ang isa't isa. Alam ninyong hindi perpekto ang isa't isa. Nagpakasal ba kayo ng biglaan? Hindi ba't ito'y inyong pinag-isipan, pinaghandaan? Sana pinaghandaan ninyo ang inyong kasal. Pero bakit kapag dumating na yung mga hirap ng pagsasama, kapag dumating na yung mga pabigat na ugali, agad-agad tayong susuko? Agad-agad tayong aalis? Agad-agad tayong bibitiw? At ngayon, kung maging batas na ang diborsyo sa Pilipinas, meron na tayong exit. Meron na tayong emergency exit. Ang iisipin ba natin ay, sige, magpapakasal ako anyway, kung hindi naman kami magkasundo, may diborsyo naman. So ganun na. We have a way out. So ayaw na nating mahirapan. Ayaw na nating magtiis. Gusto natin ng lagi madaling buhay. Siguro, nasanay na kasi tayo sa mga instant. May instant coffee, may instant sabaw ng sinigang, may instant text, may instant this, instant that. Kaya tuloy, lahat gusto natin madali. Pero pinaaalaala sa atin ng krus, sa buhay, hindi lahat makukuha sa madalian. Hindi lahat mapapasa atin ng hindi paghihirapan. That is the first reminder to us of the cross. The second is this. Kapag nakikita ninyo ang kapwa ninyong nagpapasa ng krus, kung talagang deboto tayo sa krus, dapat maging kaagapay tayo ng ating kapwa sa pagpapasan niya ng krus. Napansin ko dito sa ating harapan ay may dalawang imahen. Siniguro ko kay Father Rich. Ito'y imahen ng Mater Dolorosa at ni San Juan. Silang dalawang naiwan sa krus. Hindi iniwan ang Panginoon. Hindi katulad ng ibang mga alagad, nung si Jesus ay wala na, dinakip na, no, nag-alisa na. Iniwan si Jesus. Mga ginigilig kong kapatid,
ang tunay na pagdidebosyon sa krus ay yung pagsama, pag-agapay sa kapwa natin na merong pinapasan. Oo, maaaring may pinapasan din tayo. May problema din tayo. May mga pagsubok din tayong pinagdadaanan. Pero hindi natin iniiwan ang ating kapwa o pinababayaan sa kanyang pagpapasan ng krus. Sana yan ang maging isang bunga ng ating pagdidebosyon sa krus, na yung kapwa nating nagpapasan ng krus ay hindi natin pababayaan at iiwang nag-iisa. Hilingin natin ang awa ng mahal na Poon na nagpasan ng krus at namatay sa krus dahil sa atin. Hilingin natin na sa pamamagitan ng kanyang awa ay magawa nating yakapin ang ating mga krus ng maluwag sa ating loob at magawa nating tulungan ang kapwa nating may pinapasanding krus. Amen.